Magandang umaga sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay tungkol sa annulment of marriage sapagkat nung simula nung tayo ay nag-publish ng article about the annulment of marriage of these two movie and TV personalities ay dinagsag na po tayo ng napakaraming katanungan tungkol sa annulment and nullity of marriage, no? So tututukan natin ngayong episode na to kung ano ba yung annulment at ano-ano ba yung mga dahilan upang ang korte ay makumbinsi ninyo na ang inyong kasal ay pawalang bisa. Lilinawin ko lamang po na ang annulment of marriage ay malayo ang pagkakaiba sa declaration of nullity of marriage. Pero in this particular episode, I will discuss the provisions of Article 45 and Article 46 of Family Code of the Philippines, citing the grounds for the annulment of marriage and specifically explaining to you what do we mean by fraud under Article 46. So, okay, bago natin i-discuss yung Article 45 and Article 46 of the Family Law, ay ibase natin to sa isa sa mga katanungan na natanggap ko dito sa Buena Law and Beyond YouTube channel. Ang sabi ng isang tagasunod natin, isa sa mga followers, ang kanyang katanungan ay, Attorney, pwede bang ipa-annul ko ang aking kasal on the ground of fraud sapagkat nung ako ay ikinasal, nung kami ay ikinasal, ay hindi sinabi sa akin ng asawa ko na siya pala ay may anak na sa ibang babae na dati niyang girlfriend. At ito po ay na-discover ko nung kami ay nagsama na ng mahigit na 3 or 4 na taon. Ito po ba ay pwede kong gamitin bilang isang dahilan upang mapawalang bisa ang aming kasal ng dahil sa kanyang panloloko sa akin using Article 45, Paragraph 3 of the Family Code of the Philippines. So pwede ba natin gamitin yung instance na yung asawa, yung lalaki in particular ay nagtago ng katotohanan na siya pala ay meron ng anak sa ibang babae doon sa girlfriend niya. Dito ay nadiskubre ng kanyang asawa during their marriage. Ito ba ay pwedeng gawing isang dahilan upang mapawalang bisa ang kanilang kasal using fraud as a ground for the annulment of their marriage? Ang sabi po kasi ng Article 45, no, sa paragraph 3, ang sinasabi dito, a marriage may be annulled when the consent of either party was obtained, no, by fraud existing at the time of the marriage, unless na lamang, no, after the discovery of this fraud, no, ay yung babae ay patuloy na nakisama sa kanyang asawa pagkaraan ng tinakdang panahon ng ating batas, ay hindi mo na magagamit yan. Pero sandali lamang, sapagkat hindi lahat ng panloloko ay pumapatak dito sa ilalim ng Article 45 Paragraph 3, dahil doon sa kasunod na provision sa Article 46 of the Family Code ay meron lamang mga particular na fraud na sinasabi dito na pwede mong gawing, no, dahilan upang mapawalang bisa ang inyong kasal. Sa ilalim kasi ng Article 46, it provides the circumstances that constitute fraud. Ito ay 4 na dahilan kung saan ito lamang ang itinuturing na panloloko na pwede mong gamitin upang maging dahilan ng pagpapawalang bisa ng inyong kasal. Ano-ano to? Ang unang dahilan ng panloloko na sinasabi sa ilalim ng Article 46 of the Family Law ay yung pagtatago or non-disclosure of the previous conviction, no, of an offense involving, no, moral turpitude. Dapat dito may final judgment, no? Pero kung pag walang final judgment, hindi pa pwedeng gawing dahilan. Itinago sa iyo na nung araw pala siya ay may kasong convicted, no, by final judgment ng husgado, at ito ay hindi niya sinabi sa iyo. Aba,
yan ay isang dahilan upang ikaw ay magsampa ng annulment of their marriage. Yung pangalawang dahilan, yung concealment of a fact that at the time of the marriage, ito patungkol naman to sa babae, at the time of the marriage, si babae pala is already pregnant with another person. Hindi siya yung tatay, no? May sumalisi. So, ito ay dahilan upang magsampa yung lalaki naman na magsasampa dito ng petition for the annulment of marriage dahil sa pagtatago ng isang katotohanan at the time of the marriage, buntis si Mrs. pero yung baby sa loob ng sinapupunan ay hindi naman pala doon sa lalaking nagpapakasal. Okay? So, yung pangatlo, yung concealment of transmissible disease, no, na regardless of the character or the status of that disease, no, kahit curable pa yan or incurable na yan, no, pero hindi mo sinabi may AIDS pala, meron palang tulo yung lalaki or either yung babae meron din pala, at hindi mo ipinagtapat na meron ka palang sakit na yan, no? Kahit pa pwede pang gumaling yan, basta itinago mo sa kanya, no, at the time of the marriage, abay iyan ay pwede ring gamitin na dahilan upang ipawalang bisa ang inyong kasal, maging huwes or simbahan pa yan. So another thing is this, yung concealment of being a drug addict, no? Yung alcoholism, yung drug addiction, alcoholism, no? Lasinggero si mister, addict pala si mister. So yan ay pwedeng gawing dahilan. Dapat itinago nung kayo ay ikinasal, hindi sinabi sa iyo, at yan ay na-discover mo doon kayo ay nagsasama na, no? So yan ay pwedeng gawing dahilan upang mapawalang bisa ang inyong kasal. Pag ganito nagbablog ka, dapat may baon ka palaging tubig kasi nakakatuyo na lalamunan pagkatapos medyo ubuhin ka. Okay, may nakalimutan ako kanina doon sa mga grounds, no? Yung concealment of homosexuality or concealment of lesbianism ay isa ding dahilan upang ipawalang bisa ang inyong kasal. Pag yan na itinago mo during the existence of the marriage, ay pwedeng gamitin yan as a ground for the annulment of your marriage. So given all the enumerated circumstances na kanina dinidiscuss ko, yung concealment of pregnancy, yung non-disclosure of previous conviction by final judgment, at concealment of transmissible disease regardless of the nature, at yung concealment of yun nga, yung homosexuality and lesbianism, alcoholism, drug addiction, ay yan lamang ang pwedeng gamitin upang ikaw ay makapagsampa ng annulment of your marriage. Without dyan sa mga circumstances na yun, yung fraud na sinasabi mo, katulad ng pagtatago or paglilihim na ang iyong asawa ay nagkaanak pala sa kanyang dating girlfriend, ay hindi po kinukonsidera sa ilalim ng ating batas, particularly paragraph 3 of Article 45 and Article 46 of the Family Law. Hindi po yan kasama. So in this case, and based on your question and the circumstances that you provided, you cannot file a petition for annulment of your marriage. So yan po ang aking paliwanag tungkol doon sa isa sa mga annulment related questions na aking natanggap dito sa Bueno Law. And yan, kung meron pa kayong mga ibang katanungan na pwede nating gawing topic dito sa aking vlog, ay pwede kayong mag-comment dito sa baba. At kung maaari po sana, para naman tayo ganahan magsalita rito, pwede bang paki-like, no? At mag-comment kayo dyan. At paki-share na rin itong aking vlog, no? At yun namang iba nating mga followers or non-followers na makakakita sa inyong mga wall,
ay maimpormahan nitong blog article na to at sila ay may matutunan dito sa ating mga pinapublish na mga articles sa Bueno Law and Beyond. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Renato Bueno. Marami pong salamat hanggang sa muling pagkikita sa susunod na episode na Bueno Law and